Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo, at tagumpay. Ako si Miss G at samahan mo ko kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon, sama-sama nating pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Kwento ko lang, Miss G. Alam mo yung tipong relasyon na halos kasal na lang ang kulang? Ganun kami ni Ana. 10 taon na kaming magkasama mula college hanggang sa makahanap na kami ng kanya-kanyang trabaho, nag-ipon, sabay pang kumuha ng bahay. Planado na ang lahat. Parang sinasabi na lang ng panahon, "Oh, ready na kayo, kasal na lang ang kulang." Kaya lang, ilang buwan na ang nakalipas, may nangyari na bumaliktad sa lahat. Mga 3 buwan na ang nakalipas, sinabi ni Ana na buntis siya. Miss G, hindi ko in-expect pero sobrang saya ko. Hindi pa man kami kasal, pakiramdam ko buo na yung pangarap naming pamilya. Nag-start na ako magplano, nagsimula na akong tumingin ng mga baby stuff. Parang automatic, alam mo yun, ganun ko siya kamahal. Pero ayun na nga, Miss G, biglang may nagparamdam, lalaki. Hindi ko kilala, never ko nakita. Nag-message daw kay Ana at kalaunan ay nakausap ko rin. Sabi niya baka raw siya ang ama ng bata. Kasi pala 1 buwan silang naging sila ni Ana habang kami pa. Walang nakakaalam. Ni ako wala akong kaidi-ideya. Alam mo yung feeling na pinagsabugan ka ng bomba habang naka-blindfold ka? Ganun. At ito pa, hindi rin alam ni Ana kung kanino ang baby. Ang sabi niya, nagkamali ako. 1 beses lang yun. Pero Miss G, 1 beses man o hindi, masakit pa rin. Hindi ko alam kung galit ba ako, nasasaktan, o nalilito lang talaga. Ang sakit lang kasi, pinaniwala akong kami lang, nabuo kami. Tapos ngayon, di ko alam kung anak ko ba to o hindi. Gusto kong manatili, gusto kong maging ama. Pero paano kung hindi pala sa akin? Paano kung buong buhay ko magpapanggap lang ako na okay lang? 3 buwan ko na rin tinitiis to. Magkasama pa rin kami pero para akong multo. Tahimik lang ako. Ayoko siyang saktan pero nasasaktan ako araw-araw. Hindi ko rin masabi sa pamilya ko. Ang hirap, Miss G. Hindi ko alam kung anong susunod kong hakbang. Magpa-DNA test? Umalis muna? Bigyan siya ng chance? O ako ang kailangan lumayo? Ewan, ang bigat lang. Ayun, kwento ko lang. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Mr. Sender. Bilang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong kwento, nais kong magbahagi ng ilang mga salita na maaaring makatulong o makabawas sa iyong nararamdaman. Una sa lahat, normal lang na masaktan. 10 taon kayo, hindi biro yun. Hindi mo lang siya minahal. Binuo mo ang buhay mo kasama siya. Tapos biglang sasabog sa'yo yung ganitong klaseng katotohanan? Di mo kailangang magpanggap na okay ka lang. Hindi ka mahina kung nalilito ka. Natural lang yan. Ikaw pa nga yung may karapatan na malito. Pangalawa, kailangan mong huminga at humiwalay ng konti. Hindi ibig sabihin nito na iwanan mo siya agad o kalimutan mo ang lahat. Pero sa ngayon, hindi ka makakapagdesisyon ng malinaw kung araw-araw mo siyang kaharap habang tinatago mo yung sakit. Kailangan mong ihiwalay muna ang emosyon sa realidad. Kumbaga, kung masyadong maingay sa loob ng bahay, lumabas ka muna para marinig mo ang sarili mong iniisip. Pangatlo, kunin mo ang totoo. DNA test. Hindi para makasakit, kundi para malaman mo ang katotohanan. Hindi pwedeng mabuhay ka sa tanong na baka. Dahil kung hindi mo makukuha ang kasagutan ngayon, dadalhin mo yan habang buhay at baka dumating ang araw, yun pa ang maging dahilan ng pagkasira niyong lahat. Pang-apat, tanungin mo ang sarili mo ng totoo. Kung anak ko to,
Kaya ko pa ba siyang patawarin at ituloy yung plano namin? Kung hindi ko anak to, handa ba akong maging ama pa rin para sa kanya at para sa bata? Kung oo ang sagot mo kahit alin, huwag mong ikahiya. Hindi ka hinaan ng magmahal kahit nasaktan. Pero kung hindi ang sagot mo, huwag kang makonsensya. Hindi masamang tao kung hindi mo kayang yakapin ang isang sitwasyon na hindi mo pinili. At huling payo, ipaglaban mo ang sarili mo ng may dignidad. Hindi porket nagkamali siya, kailangan mo nang sirain ang sarili mo para lang patunayan na mahal mo siya. Mahal mo siya, oo, pero mahalin mo rin ang sarili mo. Ikaw ang nasa gitna ng krusada ngayon. Walang tama o maling desisyon, basta ang pipiliin mo ay galing sa puso at may respeto sa sarili. Nandito lang ako kung gusto mo pang pag-usapan. At sa mga kasender, salamat sa inyong pakikinig sa isa na namang liham ng buhay. Kung naantig ang puso mo, huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. Hanggang susunod na kwento mula sa puso from Sender PH.